Mga ka-joust, eto na naman tayo sa Date with Destiny. Sa wakas, nasa SEA Games semifinals na ang Alas Pilipinas Women. Pero ang haharang sa kanila, walang iba kundi ang matagal na nating kakilala, Vietnam, pinangungunahan ni T4. Tanong ng bayan, oras na ba para putulin ang sumpa at pumasok sa gold medal match? Ngayong linggo, muling sasabak ang Alas Pilipinas Women sa pinakamahalagang laban nila sa SEA Games, ang semifinals kontra Vietnam, ang top seed ng Group B. Hindi biro ang kalaban. Kahit kulang ang lineup ng Vietnam dahil sa pag-backout ni Beach Twin, pinatunayan nila ang lakas nila matapos walisin ang Indonesia sa straight sets, 25-20, 25-15, 25-19. At syempre, andyan pa rin ang kanilang sandata, ang multi-awarded outside hitter na si Tranti Than Thuy o mas kilala bilang T4. Dahil sa panalong iyon, naitakda ang crossover semis, Vietnam versus Philippines, at ang mananalo, diretso sa gold medal match. Kung pakiramdam nyo, parang paulit-ulit na lang ito, tama kayo. Ito na ang ika-4 na beses ngayong taon na maghaharap ang dalawang kuponan. At sa tatlong naunang laban, aminin natin, Vietnam ang nanalo lahat. Kasama sa mga laban na yan, ang 2025 AVC Nations Cup Finals noong June, kung saan nauwi sa silver medal ang Alas matapos matalo sa straight sets. Masakit, oo, pero hindi rin pwedeng baliwalain ang tagumpay ng Pilipinas doon. Sa kabila ng pagkatalo, kinilala ang galing ng Alas Pilipinas. Gia de Guzman, best setter. Angel Canino, best outside hitter. Del Palamota, best middle blocker. First international award ni Del yan. Ibig sabihin lang nito, hindi basta-basta ang Alas Pilipinas, may kalidad, may puso. Nagkita rin ang dalawang kupunan sa 5th CV League 2 beses. Sa first leg, nanalo ang Vietnam sa 4 na sets. Sa second leg, straight sets ulit para sa Vietnam. Pero muli, may magandang balita. Angel Canino muling best outside hitter. Justine Hazareno nakuha niya ang kanyang unang Best Libero Award. Unti-unti lumalapit ang Alas. Hindi man panalo, pero ramdam na hindi na sila nagpapahuli. Ngayon, mas mataas ang nakataya. Kung mananalo ang Alas Pilipinas laban sa Vietnam, unang SEA Games gold medal appearance nila mula pa noong 1997. Isipin nyo yun? Mahigit 2 dekada ng paghihintay. 20 years na medal drought na pwedeng mabura. Hindi ito laro, ito ay laban para sa kasaysayan, para sa programa, at para sa bawat Pilipino na naniniwala sa team na to. Kaya ang tanong ngayon, kaya na bang patumbahin ng Alas Pilipinas ang Vietnam sa kawalan ng presensya ni Twin? Kaya na bang pigilan si T4? At ito na ba ang taon na tuluyan ng babaguhin ng kwento? Isang panalo lang ang pagitan ng pangarap at pagbitaw. Sa linggo, tutok lang tayo. Suportahan natin ang Alas Pilipinas Women dahil hindi man perpekto ang record nila, perpekto ang laban at puso nila para sa bayan. Kung gusto mo ng updates, analysis at kwento sa likod ng laban, i-like, i-share at mag-subscribe ka na. Ito ang laban na ayaw mong palampasan. Laban Alas! Coach, what did you think of Gia's game? Yeah, good. No, it's very good. No, one no good. One outside. I very before very good. Go up there. Yes, one teach me a lot of things. Yes, my papa. Positive thinking. I got it. Vâng và xin chúc mừng Best
like to invite Ms. Lo Takdoan to present the award. Giải xuất sắc. Giải thưởng này đã thuộc về bệnh viện số 3 của Thái Lan. Hello, antok ka na eh. Antok. Kaya, tingin muna. Yan, tingin. Ginabi na lang talaga. Lakad pa din. Bakit ka dyan nakahawak? Aslom. Aslom, nakay ka. Aslom. Aslom, nasad ka. Kay Aslom. Tama na ba? Titeya. Ate Teya. Ikaw ha? Ang lakas ng loob. Di, kinakabahan na ako. Bangkar. Kaya. Ayaw. Ay, hindi. Ay, hindi na. Hindi, nagulat ata ginanong ko. Baby girl. Ayaw na ubit. Ay, ano? Ubit o baby girl? Ubit. Ay! Ano naman, yak na naman yung bata. Wala nang diyan. Oh, wala na. You bring joy to our lives. Grabe, mahal na mahal namin.